Magandang umaga po mga kapigi. Doon po sa nagtatanong sa akin, marami po nagtatanong kung paano daw po maiiwasan ang pagkaipit ng biik. Ganito po kasi yun, ang biik po ay yan po ay matatalino. Hindi po yan basta-basta maaapakan kapag malalakas na. Yan po ay maaapakan lamang dahil pagka sila po ay mahihina pa. Kailan po ba yung mahihina sila? Mahihina pa po sila umilag ng 1 hanggang 2 araw. Sa pantatlong araw, maliliksi na po yan. Hindi na po yan basta-basta maiipit. Bali yan po ay kapag tumayo ang inahin at sila po ay nasa ilalim, bali yan po ay sinisipa din ng inahin. At nailag naman po sila. Once na sila masakta, natakbo na po sila. Pero kapag mahina pa lang sa loob ng 2 araw, ay sadya pong maiipit pa yan. So ganito po ang ginagawa natin. Nagagawa po tayo ng compartment na katulad nito. Ito pong compartment na ito, yan. Ibinubukod po natin yung biik. Kailan po natin dapat ibukod ang biik? 1 hanggang 2 araw, umaga at hapon. Katulad po nito, yan. Ito po ay, ako po ay nagpapakain ng alas 7, kaya alas 6 pa lang po ng umaga, itinatago ko na po sila dito sa compartment na ito. Then, pakakainin ko muna po ang baboy. Kapag napakain po natin ang baboy na inahin, saka po natin uli ilalagay kapag nakahiga na ang kanyang ina. Kaya katulad niyan, bumangon uli. So, hindi pa po natin pwedeng ilagay dahil once na inilagay natin ay baka mayapakan pa. Pero, depende po sa inahin. May sitwasyon po, may mabait na inahin na hindi na kaya na tumatayo. Basta ang mahalaga, sila po ay bago kumain yung inahin, kasi once na iyan ay kakain na, tatayo na yan. At pagala pa ano-ano na yan, mga atras abante na yung inahin. Pero kung mahina pa yung ating biik, mayayapakan po yan. Katulad po nito, napakain na po natin at humiga na, nagtatawag na ng biik. So ibig sabihin, gusto na niya magpadede, kaya atin pong inalpasan na. Yan. Antayong iyan ay nakakain na po ang inahin. Kapag po nakakain ng inahin, humihiga po yan at nagtatawag na po ng biik para po dumede. Ibig sabihin, humihiga na po ang inahin kaya hindi na po siya makakaipit ng biik. Basta bago magpakain ng umagahan, ikulong na natin. After makakain, hihiga ang inahin, saka po natin alisin. Ganon din po naman kapag hapon. Ako po ay nagpapakain ng alas 5 ng hapon. So bali alas 4 pa lamang po, pupunta na ako dito sa may kulungan at muli uulitin ko lamang po, itinatago ko dito sa compartment ang mga biik. Tapos katulad po ng ginagawa natin, kapag po sila ay nakakain, hihiga na po uli yan at magpapadede na. Saka pa lang po natin bubuksan uli ang compartment para po sila ay makadede. Pero sa katulad po nito na pagka naibaba natin ay tumatayo ang inahin, sisiguraduhin nyo po na huwag nyong iiwanan. Kasi katulad niyan, sabi ko nga, 1 hanggang 2 araw, mahina pa yan. At dito po ang karamihan na nagkakaroon ng pagkaipit. At day 3 naman ay yan ay medyo magagaling ng umilag. Dahil sa day 3, nagbibigay tayo ng iron. At kapag po ang baboy o ang biik ay nasaktan, yan ay nagiging aware na. Talagang nagiging maliksi na yan. Kaunting kaluskos lamang ng paa ng inahin sa bakal, tatakbo niyan sa gilid. Alam nila na masasaktan sila. Ganun po ang mga biik katatalino. Lagi nyo lamang pong alalahanin, kasi kapag po inilagay nyo sa umaga ang inyong biik sa compartment, tapos umalis kayo at nakalimutan nyo, ay maghihingian, magwawala yan doon sa compartment nila. Make sure na nailabas nyo muna ang biik bago kayo umalis. Kung kayo man ay may pupuntahan, siguraduhin nyo na naibalik nyo na sa inahin ay yung kanilang mga biik para po hindi magutom. At talagang magwawala po yan. So yun po ang mga ginagawa kong technique para po maiwasan natin ang pagkaipit ng ating mga biik. So yan po, ang mga biik na yan ay 12 at hanggang sa ngayon ay nananatiling 12 pa rin at wala man lamang po naiipit. Meron po talagang mga inahin na hindi po magandang inahin, mabilis makayapak. Yun pong pagka po
Tingnan nyo po ang paa, dapa ang paa, parang nakasapatos ang paa. Yun po, mahilig pong makaipit yun. Pagka po lapat yung takong niya sa, yung kuko niya sa likod, lapat po doon sa yapakan, sa semento. Yun, mas malimit pong makaipit, ganong style ng paa ng inahin. Merong maingat na inahin, meron namang hindi. Ang maingat na inahin, yung kapag siya ay nakaipit at pumalakat ang kanyang biik, ay yung bumabalikwas agad. So dahil ako po ay may pupuntahan, akin na pong pahihigain muna itong ating inahin para po mailabas na natin, para po tayo makaalis na, dahil hindi po natin pwedeng iwanan nang hindi pa humihiga dahil 2 days pa po to. Yating mo, humiga na. So ngayon nakahiga na, hindi na po babangon yan. Kapag po kasi ang baboy ay nagpapadede, lalo na bagong anak, paghiga po niyan, hindi na po yan na tayo hanggang hapon uli, kundi kakain na lang po uli. Ganun po ang ugali ng inahin, lalo na po at inahin na magaling mag-akay ng kanyang anak. Ganun po yan. Sa pagdating ng day 3 naman, malalakas na yan. Hindi na po natin alalahanin yan. 1 hanggang 2 days lang. Yun po ang pinaka-delikado na sitwasyon ng ating mga biik. Dahil yan po ay talagang gustuhin man nilang tumakbo, ay yan po ay mahihina pa. Ganun lamang po ang ating ginagawa. Yan po yung aking tip. At siyempre, unang-una, kinakailangan maluwag po yung ating kulungan para hindi po mahigaan. Kasi gaano man kabait ang iyong inahin at sikip naman ang kulungan, siyempre walang pupuntahan ng mga biik. Pag higa niyan, possible na iyan po ay makaipit pa rin. Kapag po tayo ay gagawa ng kulungan, yung tamang para po sa ating inahin at saka sa mga biik. Kapag kaunti ang biik, ay maunti lang, maliit lang ang chance na makaipit. Pero kapag marami ang biik, katulad nito 12, tapos maliit ang iyong kulungan, ay mas mataas po ang posibilidad na magkaroon ng mortality dahil po sa ipit ng inahin baboy. Ganun po yun. Kaya pag tayo gumawa, mas piliin po natin na mas maganda yung mas maluwag. Gagawa din lamang tayo, planuhin natin, maluwag, isipin natin na madaming magiging anak yung ating baboy, para sa ganun ay makagawa na tayo ng maluwag agad. Ngayon lamang po, maraming salamat, happy farming everyone.